may tatlong minority senator daw na posibleng bumaliktad para sa conviction ni BP Sara. Medyo matindi to, mga katunay. Gaano katotoo itong chismis na ito? Siyempre, pag-usapan natin to, mga katunay. Itong balitang to ay nagmula kay Pinas Balita TV, no? So, wag na natin pagtagalin. Sabay-sabay na nating panoorin at bigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong video post. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Posted by 1PH. Yeah. Pinag-uusapan ng mga anchors ng 1PH. Sa 13 majority senators, kailangan ng 3 sa minority na babaliktad para makasecure ng conviction ni BP Sara. So ang tanong, sino yung 3 na babaliktad from minority senators? Oo. So ito, si Ronald Llamas, isang political analyst kuno. Si Llamas, Meron siyang pinangalanang 3. Pakinggan natin. So parang meron pa silang inaasahan na 3 minority na pwedeng bumaliktad para sa conviction ni BP Sara. At tingnan natin kung posible bang babaliktad itong 3 ito. Votes na nakikita natin dito, I mean, to get the magic 16. Is it even realistic at this point? Sino maisip natin in both sides? So now you have 13 sa majority, di ba? Some believe it's not a given that 13 Okay, even if it's will go with their conscience. Let's assume it's not a given. But if you're to be generous and you have 13 already, sino yung tatlo na pinagdagdag? Even with the generosity already sino yung tatlo na pinagpupunin dun sa minority? Parang Hindi ako magugulat sa 2 milyan. Kapag bumaliktad. Lagi ko pa lang yun. Hindi ako magugulat sa isang Bongo. Yun ang makina, kinaya. Diba? No, hindi ako magugulat sa 2 bilya. Hindi ako magugulat kay Bongo. Parang sinasabi niya dito, yung 2 bilyar may posibilidad na bumaliktad. No, gaya nga na sinabi ko nung nakaraan, parang yung desisyon ng mga bilyar nakadepende sa tatay. Siyempre, alam naman natin yung mga bilyar is close sa mga Duterte yan. Diba? Ngayon, eto matindi dyan. Kung gusto nang bumaliktad ng mga bilyar, edi dapat dati pa. Dapat sumabay na yan doon kila Cheese. Sumabay na kay Villanueva yan. Diba? Bakit pa nila pagtatagal-tagalin? Oh, bakit pa nila pagtatagal-tagalin? At saka yung tatay nga nagsalita eh. Na, di ba, may bali-balita tayo na parang see you in court. Ika nga ni Manny Villar. Kakasuhan yung mga anak, sila. O, see you in court. Haharapin namin kayo. Hindi sila bumaliktad. Kaya nga ito si Llamas, no? Talagang ganyan yan eh. Ganyan mag-analyze ng mga politika-politika yan. Yung analyze niya is parang yung nag-a-analyze siya ng pasang-awa. Yung feeling niya na lahat ng mga sinasabi niya ay mangyayari pero hindi naman. Di ba? At pangalawa, si Senator Bongo, talaga lang ha, Llamas ha. Kakalamas mo kasi. Joke. Talaga lang ha, si Bongo is boboto ng conviction kay BP Sara. Talaga lang ha. Ano yung dahilan? Ano yung para si Bongo ba maabsuelto sa ICC na kaso niya, gano'n? Parang natatakot si Bongo, parang ipagpapalit niya ang mga Duterte para sa kalayaan niya, parang gano'n. Nok po dyan naman. Ang dami-dami mong babanggitin, Llamas. Diba? Ang dami-dami mong babanggitin. Bakit si Bongo pa? Eh, yung kay PRRT nga, hindi tumalikod dyan kay BP Sara pa. Parang baliw-baliw naman si Bongo niya kapag bigla siyang bumoto ng conviction kay BP Sara. Diba? Para saan pa yung pinaglalaban ni Bongo? Para saan pa yung pinaglalaban niya? Eh, nagsalita nga si Bongo dun sa interview eh. Kahit siya lang mag-isa sa minority. Diba? Kahit siya lang mag-isa dun sa samahan nila eh. Hindi siya bibitaw. At si Llamas, di mo alam kung saan ang gagaling yung mga pinagsasasabi sa utak niya, no? Ang lawak ng imagination mo, Llamas! 2 magkapatid na bilyar at si Bongo daw
ang pwedeng babaliktad at Talaga lang. boboto Talaga lang. para sa conviction ni VP Sara. Ano ba to? Political analyst ba ito? Alam niyo, para sa akin, ito yung pinakabobong political analyst na napanood ko. Na nakita ko. No, yung tipong nagmamalatsamba siya. Tumitira siya ng yan yung tunay na salita at legit na salitang baka sakali. Yan yung tunay na pagbabaka sakali. Baka sakali na bumaliktad sila. Di ba yung tipong walang kasiguraduhan pero sinasabi niya sigurado? Di ba? Meron pa tayong naririnig na hindi tayo magtataka na yung mga bilyar at si Bongo. Yung mga sinasabi mong nakakapagtaka. Paano babaliktad yung mga yun? So, ituloy natin. Counterpoint the century, oh. Ano siya yung pinakamaraming Damocles sword sa ulo? Si Solar Mommy. Legarda, yeah. Legarda. Sa rin di ba Solar Mom? Medyo, Pension din yun, no? Pension din she's yun. known for, very, Yung pagtanggap ng dexterous, dialectical, kasi yung negation. kasi yung pagtanong niya sa majority dahil masama loob sa pero iba kasi yung pagboto sa convict or not. Correct. So magkaiba yun. So hindi ako magugulat kung sakaling Pero wag mo sa kagulat yung Bongo. talaga. Oo. Nakagulat na magkaroon ng tapang, to be honest. Si Bongo papakamatay pa rin. That's a good point. Pero Kasi silang may tatay ni Sara, talaga, di ba? pero yung tatay ni Sara, anong sabihin sa kanya? Pero kahit ano sabihin kasi ng tatay, nagkaroon siya tayo this case. Game over Kumbaga, na. hindi questionable yung loyalty sa tatay. Sabihin Pero mo sa It's a anak, different thing for, sabihin ng tatay, Bossing, ayaw ka na samahan dyan. Which is what Bongo position is. Bossing, yun na sa akin. Makatawa si Lamas no? May napapansin kayo mga katunay, ang madalas talagang maglitawan ngayon sa mga interview is yung mga dilawan, ba? Parang yan yung nagbabadya na habang si BP Sara ay tinatrial sa impeachment, parang na sila, yung kalmadong-kalmado na yung mga isip nila. Parang expect na nila talaga na mai-impeach si Sara Duterte. Expect na nila na ang mga Duterte ay mabuburan na sa kanilang daanan. Wala na silang masasagasaan, wala na silang mababangga. Parang dire-diretso na ang mga dilawan sa top of the world. Syempre, hindi naman nila iintindihin kasi si Marcos. Hindi na nila iintindihin yan. Alam naman kasi nila na mahina na, di ba? Alam nila yon, di ba? Kaya hindi nila iniintindi. Pero kung malakas yan si BBM, kung malakas sa taong bayan yan, no? Kung malakas yan, iintindihin nila yan. Baka yan kasama din sa mai-impeach yan. Baka yan kasama sa talagang tatanggalin din nila. Pero hindi mahusay makisama kasi ang ating presidente. Pinapakisamahan sila. Kaya go lang ng go. Diba? Pero ang Sara Duterte natin, ang vice president natin, ay hindi nakikisama sa kanila. Kaya tablado. Tablado sila kay BP Sara, tablado din sa kanila si BP Sara. Ganun yan. Hindi ko naman sinasabi. Nasabi ko lang na nagano plastic pass. What if si Bato ang bumaliktad para lang mag-save Ano? siya? Wala nang waran. Too much water under the bridge. Di mo binitag sa bato yun. Mas na loob ng Too much water under the bridge. Marami ng kapulan sa stairs. Yeah. Bari lang sa Senado. Tsaka siya yung ng bukang sa yung Pero kung makikita nyo, after ng mga events na yan, very scarce si Bongo. Yeah. Siya nakita doon sa Yeah. ribbon ni Alfred, di ba? Absent siya, di ba? Hindi mo nakita. Parang Bato rin yung naging scars siya bigla nung last November, di ba? Parang may ganyan. Ano lang sinasabi ko lang, ay huwag kayong magulat kung saan mangyari. Talagang inaano niya si Bongo talaga, no? Aber, tingnan nga natin. O sige nga, Lamas, pustahan tayo. O, pustahan tayo, tayong dalawa. Pustahan tayo, Lamas. O, pag nanalo ako, yung 1,000 ko, tatama ng 1,000,000, babayaran mo ako 1,000,000. Pero pag nanalo ka, sa'yo na 1,000 ko. O, di ba? Yung patas yun, ha? Yung patas yun. O, sige nga. Pagpustahan natin kung talagang babaliktad si Bongo. Oo! Di ba? Kasi ito si Lamas parang kumpiyansa sa mga sinasabi niya na akala mo
close sila nila Bongo. Kala mo nakikipag-usap siya doon. Parang alam niya lahat ng planong mangyayari. Ano ba yan? Political analyst ka ba? Naku naman. Baka naman karinderya analyst ka lang. Lang yung analyst na yan. Yung pagiging analyst mo, yung pagka-analysa mo ng mangyayari is napakalayo sa katotohanan. Buti hindi sila nabubuisit sa interview mo. Siguro, no choice na. Kailangan lang nilang mang-inis Parang, gusto naming inisin yung mga DDS, kaya ito, mag-uusap kami. Kahit imposibleng mangyari, sasabihin namin dito. Go. Wala, Oo, general, masyadong, tama na nga yan. masyado Tama na nga yung general, huwag mo na play. Mag-usap na lang weirdo. Itong pag-predict ni Ronald Llamas. Never, para sa akin never na babaliktad si Senator Bongo. Never talaga. Ngayon pa, na nandun na si Tatay Digong, nakakulong na. Malabo pa sa libag ni Lamas yan. Tapos, tatalikuran pa niya si BP Sara. Oo nang naman. dahil lang sa ICC warrant of arrest. Oo naman. Labo. Yung loyalty ni Bongo sa mga Duterte is to me beyond question. Parehas sila ng loyalty ni Senator Bato. Kaya hindi babaliktad si Senator Bongo. Of all, Si Bongo, syempre, talagang malaki ang utang na loob sa mga Duterte. Diba? Totoo lang. Kasi hindi naman makikilala si Bongo kundi dahil kay PRRD. Diba? O lahat naman na nagdidikit kay PRRD, kita mo, nakakilala lahat. O, naging usap-usapan, naging di ba? Naging top notcher sa pagiging senador, nananalo bilang di ba? Nananalo sila, nakikilala sila, nagkakaroon sila ng history. Oh. Si Bongo, sa laki ng utang na loob niya sa mga Duterte, is babaliktad na lang ng ganun-ganun lang, tatablahin niya si PRRD para malabo naman yun. basta yung Duterte Black, walang babaliktad yan. Kasi kapag si Bongo bumaliktad dyan, talagang matindi talaga. Hudas na hudas talaga yung gano'n. Talagang grabe. Parang sinanla niya na yung kaluluwa niya sa di ba? Grabe yun. Pero tingin ko, napakalabo pa sa tubig ng kanal yan na bumaliktad si Bongo. Bongo, Padilla, Aimee, sino pa? Bongo, lima sila. Bato, Bongo, Aimee, Padilla, and Marcoleta. Yan yung Duterte Black. Hindi yan babaliktad. Malabo. So yung magkapatid na Cayetano, hindi rin babaliktad yan. Malabo rin. Magkapatid na Bilyar, hindi. Kahit Malabo. takutin mo pa yan ng kaso. May nabasa akong post na meron dang kumausap sa ama. Yung ama, yun Ama nga. ng 2 Bilyar. Sabi Oo. na, let's just see each other in court. Di ba? Ganun. Hamon yun. Kumbaga, parang wala kaming pakialam kung kasuhan nyo kami, kung ano man ang ikakaso nyo sa amin. Haharapin namin kayo. Kasi sa totoo lang, uulitin ko, kung yung mga Bilyar ay magtatraidor, dapat noon pa yan. Di ba? Dapat nauna pa nga kila Chis yan, di ba? At syempre, sinundan na rin nila si Chis. Sinundan nila si Villanueva. Ganun lang kadali yun. Bakit nila pagtatagalin pa? At saka sa totoo lang, nag-iisip yan. Ang mga Bilyar talagang magaling maglaro yan. Kumbaga parang alam nila yung game. Alam nila kung paano lalaruin to. 'Di ba? Syempre hindi nila isusugal ang karir nila, 'di ba? Ang karir nila sa politika kung alam nilang tatagilid sila. 'Di ba? Syempre alam nila na ko naman, wag na tayong magtanga-tangahan. 'Di ba? Kung pagkukumparahin naman natin Marcos versus Duterte, alam naman natin talagang mananalo ang mga Duterte. Kung sa taong bayan lang. O sige, kung sasabihin nyo, baliktad, Marcos ang malakas, Duterte, napaniniwala nyo yun. Pero ako, paniniwala ako, mas malakas ang mga Duterte kaysa sa mga Marcos. Diba? Kung sino yung i-endorse ng mga Duterte, yun ang mamamayagpag. Kasi sa totoo lang, kung malakas talaga yung Marcos, di dapat ang daming nanalo sa alyansa. Bakit si Dito Lapid lang? Kita nyo naman kila BP Sara, nanalo si Marcoleta, di ba si Bongo, si Bato, di ba? Si Aimee. Kita nyo naman. Kaya kung tutuusin, inaalagaan nila yung political career nila. Kung saan talaga sila talaga magiging patag, doon sila. Di ba? Parang ang tanga-tanga mo na lang kapag kinalaban mo pa. Kumbaga, lapit-lapit na ng 2028, magtatanga-tangahan pa ba tayo rito? Di ba?
Eh after all, na nagsabi si Camille Villar na mas masahol pa sa Judas ang kakala sa atin, tapos Oo, boboto diba? pa ng conviction ni BP Sara. Kita nyo, sinabi ni Senator Camille, mas masahol pa sa Judas. Eh di yung dalawa talaga, Judas. Siyempre, parang pag kumala si Senator Camille dyan at bumaliktad, parang sinabihan niya yung sarili niyang Judas. Di ba? Sa kanya tatama yun, eh di parang ang sama naman nun. Tsaka isa pa, si Mark Villar, alam naman natin, di ba? Tatakbo uli sa susunod dyan, sa 2028. Oh. So, to me, wala na talagang babaliktad yung siyam. Kaya, Ikaw, wala problemado itong mga DDH. Itong mga napakinggan natin ng mga political analyst. Mga DDH yan, mga kakamping yan eh. Eh talagang problemado sila. Siyempre, iniisip nila, paano kaya tayo makakabalik sa no? Sa Malacanang? Kailan kaya uli maghahari ang mga katulad nating yellow? Tagal na nating hindi nakikita ang kulay ng yellow sa Malacanang. O, kakamping na, di ba? Kakamping na, pink na, yellow, ganun. Pareho din naman yun. Gusto uli nilang masilayan ang kanilang pamumuno. Alam nila na kahit sa 13 na majority senators, hindi pa yan sigurado na boboto ng conviction. Oo. Ang nakikita ko dyan, paulit-ulit kong sinasabi, si Senator Subiri. Never yan na magboto ng conviction. It's either acquittal or abstention. Si Escudero. Kita nyo yung the way he handles the proceedings, napakapatas. Oo. Hindi rin sila makasigurado kay Escudero. All others, bigay mo na yan. So, of the 13, Si Villanueva. majority, dalawang alanganin, kaya 11 lang ang sigurado na conviction ang boto nila. So, paano pa yan? Wala talaga. Talong-talo sila. Ayun, natating nato ngayon ng video na nagbula kay Pinas Balita TV at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunayan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.